Pag-apak pa lang ng Dark Demon King palabas mula sa tagong lugar at pagpapakita nito sa harap ng ating bida. Agad itong sumugod habang tumatawa ng napakatindi, handa nang umatake. Umiwas ang Dark Demon King sa ilang atake ng kuryente at patuloy na sumulong. Ngunit sa sandaling makarating siya malapit sa pananggalang nakalasag, bigla na lamang huminto ang kanyang bilis. Hindi siya makapaniwala na hindi niya magawang sirain ang pananggalang nakalasag. Labis siyang natakot dahil sa oras na ito, ganap na siyang napalibutan ng kidlat. At may takot at pagkabahala sa kanyang mukha. Sa pagkakataong iyon, isang makapangyarihang kidlat ang mabilis na dumating patungo sa kanya at bumagsak sa kanya. Direkta siyang tinamaan ng atake at pinatalsik siya ng malayo. Sa pagdama at pagtitiis sa kapangyarihang ito ng kidlat, lubos na natakot ang Dark Demon King at bulong niya ng kinakabahan. Kaya pala ang kidlat na ito ay naglalaman ng aura ng Law, isang atake lang, at halos patayin na ako nito. Samantala, handa na ang ating bida para sa kanyang susunod na atake. Siya ay lumilipad sa hangin, ganap na napapalibutan ng mga alon ng kidlat na sumasabog mula sa kanyang katawan. Gusto niyang magdagdag pa ng isang bagay sa kapangyarihang ito ng kidlat. Kaya emosyonal niyang sinabi, "Hayaan mong magdagdag ako ng kaunting dagdag na lasa para sa inyong lahat." Agad niyang inilabas ang Divine Domain Stone. Sa sandaling inilabas niya ang bato, nagsimula ito magpalabas ng makapangyarihang itim na enerhiya sa buong lugar. Ang itim na enerhiyang iyon ay dumaloy ng diretsyo patungo sa Divine Thunder Tower at sa paligid nito. Ang kidlat na kumalat sa buong lugar ay humalo sa itim na enerhiya at naging mas makapangyarihan pa, na umiikot ng marahas sa lahat ng dako. Sa isang malaking bagzo, naghalo ang enerhiya ng banal na bato at ng banal na tore ng kulog at lumikha ng nakakatakot na mga alon ng kidlat. Ang mga alon na ito ay sumugod patungo sa mga halimaw, na pinalibutan sila mula sa lahat ng panig. Kung saan man kahit isang napakaliit na spark ng mga alon na ito ang tumama sa isang halimaw, agad na nagiging abo ang halimaw na iyon. Nang makita ito, ang lahat ng mga halimaw na naruroon ay labis na natakot. Sumigaw sila ng malakas sa kanilang mga Demon King para sa tulong, nagmamakaawa na iligtas sila. Lahat ng mga demonyong Panginoon na naruroon ay may sariling mga tagasunod, kaya ang bawat tagasunod ay nanawagan para sa kanilang sariling demonyong Panginoon. Samantala, ang pinaghalong, makapangyarihang kidlat ay nag-anyong nakakatakot at mapanira, patungo ng diretsyo sa Fire Demon King at sa Dark Demon King. Sa sandaling malapit ng tumama ang atake, sumugod ang Dark Demon King. Yumukod siya at kahit papaano ay nagawa niyang harangan ito, habang ang Fire Demon na nakatayo sa likuran niya ay kitang-kitang kinabahan. Pagkatapos halos hindi mapigilan ang atake, naging seryoso ang Dark Demon King at sinabi sa isang seryosong tono. "Mukhang, ngayon iyon na lamang ang ating pamamaraan ang magagamit natin." Nag-aalalang tanong ng Fire Demon sa likuran niya. "Wala na bang ibang paraan?" Sumagot ang Dark Demon King na may nakamamatay na seryosong ekspresyon. "Gawin mo o mamatay." Si Lin Moyo, na kumokontrol sa mga sinaunang lungsod, ay hinding-hindi tayo palalampasan. Narinig ito, ang lahat ng iba pang mga Demon King sa malapit ay naging seryoso rin. Na may mahigpit na ekspresyon, sabay-sabay nilang sinabi sa isang determinadong tono. "Kung ganoon, gawin natin." Nagkasundo ang lahat ng mga Demon King na gawin ang isang bagay ng magkasama. At sa sandaling naabot nila ang kasunduang iyon, ang Dark Demon King, matapos marinig ang mga salita ng lahat, ay nagtaas ng kanyang ulo at nagsimulang sumigaw. Sa sandaling sumigaw siya, umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong lugar. Napakalakas ng kanyang sigaw kaya't sumasakit ang mga tainga ng lahat. Napakalakas nito kaya't lumikha ito ng mga pagyanig sa buong rehiyon, at ang mga tao sa loob ng pananggalang nakalasag sa loob ng lungsod ay nagsimulang takpan ang kanilang tainga. Sa sandaling marinig nila ito, ang kirot ay kitang-kita sa mukha nilang lahat. Isa sa kanila ang mahigpit na humawak sa kanyang tainga, at nagtanong sa isang masakit na boses, "Ano itong bagay na ito?" Isa pa, ang umiyak, masakit. Isa pang tao, sinara ang kanyang dalawang tainga at ipinikit ang kanyang mga mata sa sakit, ang nagsabi, "Ano ba ang ginagawa ng mga lintik na demonyong iyon?" Samantala, sa labas, sa wakas ay tumigil na ang Dark Demon King sa pagsigaw. Gayunpaman, sa sandaling huminto siya,
ang pulang kulay na mga buhawi ng enerhiya ay nagsimulang umikot sa paligid niya. Ang mga buhawi na ito ay umikot at sumugod patungo sa mga sundalo sa lugar. Dahil dito, ang kidlat na medyo nagpabagal sa mga halimaw ay nagsimulang hamina at magkawatak-watek. Ang mga pulang enerhiya na parang buhawi na inilabas ng Dark Demon King ay nagsimulang pumulupot sa paligid nilang lahat. At sa sandaling makita ito ng mga halimaw, sila ay labis na natuwa. Isa sa kanila ang sumigaw ng masaya. Ito ay napakagandang bagay. Isa pa ang nagsabi, oo, ito ay mahusay. Kailangan nating mabuhay. Samantala, pagkatapos gawin ito, ang Dark Demon King ay nagsabi sa lahat. Ngayon, kumilos agad. Narinig ang kanyang mga salita, ang lahat ng mga halimaw sa malapit ay naging excited at nagsimulang tumawa, na sinasabing, tulad ng inaasahan sa mga demonyo. Ngunit sa sandaling sinabi ito ng isa sa mga halimaw, nagsimulang umakyat ang apoy mula sa kanyang katawan. Nagsimula siyang masunog at maging abo. Kahit habang nagiging abo siya, patuloy siyang tumatawa, na sinasabing, oo, tulad ng inaasahan sa demonyo. Bawat halimaw sa malapit ay nakaharap sa parehong kapalaran. Ang enerhiya na uri ng apoy ay sumambulat mula sa kanilang mga katawan. Sinusunog sila, at ang dugo sa loob nila ay inaabsorb sa pulang buhawi na iyon. Ang mga tao sa loob ng lungsod ay labis na nagulat sa nakikita. Hindi nila maintindihan ang anumang bagay. Sila ay nalito lamang. Ang isa sa kanila ay nagtanong sa pagkalito, ano ang nangyayari? Sumagot ang isa pa na may parehong pagkalito. Bakit pinapatay ng mga halimaw na ito ang isa't isa? Kabilang sa kanila ay nakatayo rin si Feng. Sa sandaling nakita niya ito, siya ay labis na natakot. Ang takot ay malinaw na nakasulat sa kanyang mukha at nanginginig. Sinabi niya, ito ay isang blood sacrifice. Lahat ng mga halimaw ay sabay-sabay na nagsasagawa ng sakripisyo ng dugo. At nang makita ito ng ating bida, ngunit bakit nila ito ginagawa? Kahit pa ipatawag nila ang isang mas mataas na antas ng Intermediate Demon King, hindi pa rin nila masisira ang sinaunang lungsod. Pinapanood ng ating bida at ng lahat sa loob ng lungsod ang sakripisyo ng dugo. May tensyon sa mukha ng lahat dahil isinakripisyo ng mga halimaw ang kanilang sarili, at mula sa kanilang dugo isang makapangyarihang bola ng enerhiya ang nabuo sa langit. Ang mga tao na nakatayo sa ibaba ay tumingin dito nang may takot sa kanilang mga mata. May napakalaking dami ng dugo ang natipon mula sa langit sa itaas. Gayunpaman, kahit na nakita ang napakaraming dugo, galit na umungol ang Dark Demon King. Hindi, ang mahahalagang dugo ay hindi pa rin sapat. Turn na natin ngayon. Sinabi ito, agad niyang inatake ang sarili niyang dibdib, ipinasok ang kanyang kamao sa loob. Habang lumulubog ang kanyang kamao sa kanyang dibdib, hinugot niya ito. At isang agos ng dugo ang nagsimulang dumaloy ng direkta patungo sa sakripisyo ng dugo. Sa sandaling ginawa ito ng Dark Demon King, ang iba pang mga Demon King sa paligid niya ay inatake din ang kanilang sariling mga dibdib. At nagsimulang mag-alay ng kanilang dugo sa sakripisyo ng dugo. Dugo ang dumaloy mula sa bawat isa sa kanila. Dumadaloy sa napakalaking ritual ng dugo na iyon. Sa sandaling maghalo ang lahat ng kanilang dugo, isang makapangyarihang madilim na enerhiya ang nagsimulang mabuo sa langit. Unti-unti, ang enerhiyang iyon ay nagkaroon ng kulay lila, na lumilikha ng isang nakakatakot na tanawin. At sa sandaling nangyari ito, nagsimulang takpan ng mga tao sa loob ng lungsod ang kanilang mga tainga, ang kanilang mga ilong, lahat. Bumagal ang kanilang mga katawan, at lahat sila ay dinagukan ng takot. Isang tao ang nagsalita sa isang boses na puno ng kawalan ng pag-asa. Napakalakas na aura, sabi ng isa pa, ang presensya na ito, lampas ito sa antas ng Demon King. May mas dakilang bagay ang bumababa. Sa sandaling iyon, si Feng, nanginginig, ay sumigaw sa ating bida, masama ito, Panginoong Lin, ito ay ang Demon Emperor. Gumagamit sila ng blood sacrifice upang ipatawag ang Demon Emperor. Nagpanik ang lahat sa lungsod sa sandaling marinig nila ang mga salita ni Feng. Natatakot, nagsimula silang magbulungan, ano? Ang pinuno ng Abyss, siya ba ang bababa? Samantala, ang Dark Demon King, habang inaalay ang sarili niyang dugo, ay tumawa at nagsabi, sinasalubong namin ang aming emperador. Sa mismong sandaling iyon, isang kulay lilang bilog ang lumitaw sa langit.
Sa sandaling nabuo ito, nagsimula ang isang nagliliwanag na proseso ng teleportation sa loob nito. At doon, sa pamamagitan ng teleportasyon na iyon, isang napakalaking daliri ang lumabas. Ang kuko ng daliri na iyon ay napakalaki kaya't tinakpan nito ang buong sinaunang lungsod. Sa sandaling lumabas ang daliri, direkta nitong hinawakan ang pananggalang na kalasag ng lungsod. Sa isang hawak lang na iyon, agad na nagkawasak-wasak ang pananggalang na kalasag. Pinanood ito ng lahat sa loob ng lungsod na may ganap na pagkabigla at takot. Ganap na nasira ang pananggalang na kalasag. Walang natira upang protektahan ang mga tao mula sa mga demonyo. Ang daliri ng Demon Emperor ay naroon pa rin. Pagkatapos sirain ang kalasag, nagsimula ito bumaba muli para sa isa pang atake. Ngunit ang Thunder Tower ay nag-react sa mismong sandaling iyon. Nagpakawala ng makapangyarihang kidlat at itinulak pabalik ang daliri ng Demon Emperor. Hinaranggan nito ito. Ang sinaunang tore ng kulog na kontrolado ni Panginoong Lin ay talagang hinaranggan ang isang atake mula sa Demon Emperor. Ang mga tao ay tumatakbo sa gulat, hindi alam kung ano ang gagawin. Bigla, isang makapangyarihang kidlat. Ang palm unit sa kalangitan at tumama sa tabi mismo ng Demon Emperor. Nang makita ang kidlat na ito, parehong demonyo at tao ay nakatingin sa langit ng nagulat. May isang nagulat na napasinghap. Ang langit, nahati. Ang paghaharap sa pagitan ng sinaunang tore ng kulog at ng Demon Emperor ay nalampasan na ang mga limitasyon ng mas mababang espasyo. Ang isa pa ay sumigaw. Ang mas mababang espasyo ay itinatama ang kapangyarihan na hindi dapat umiral sa mundong ito. Ang blood sacrifice ng mga Demon King, isa lang atake mula sa Demon Emperor ang kaya nitong ipatawag. Ang kapangyarihan ng Demon Emperor at ang iba pang enerhiya ay nagkabanggaan, na lumikha ng mga bitek sa langit. Nasaksihan ng lahat ng naruroon ang nakakatakot na labanang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang daliri ng Demon Emperor ay nasira at naglaho. Kasabay nito, ang mga halimaw at Demon King na naruroon ay hinayla pabalik sa portal kasama ang Demon Emperor. Nang makita ito, may nagtanong ng hindi makapaniwala, tapos na ba? Ang mga Demon King, umurong na ba sila? Sa loob ng lungsod, lumapit si Feng sa ating bida. Sa isang seryosong ekspresyon, sinabi niya, Panginoong Lin, sa pagkakataong ito ay tunay kaming may utang sa iyo. Kung wala ka, ang banal na Xia Ancient City ay hinding-hindi makakayanan ng napakaraming demonyo. Dito nagtatapos ang kabanatang ito. Siguraduhing irate ang kabanatang ito mula 1 hanggang 10 sa mga komento sa ibaba. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, mag-ingat at paalam.